No, hindi sila makagawa ng sarili nila. Kumbaga, hindi kayo makagawa ng sariling atin. Wala kayong originality. Ayo, what's up? Ako nga pala si BT at nandito ngayon tayo sa BT Reaction and welcome to my channel, Tunay na Kritiko. At meron tayong panonooring video ngayon. Ito po ay nagmula kay Balita Hub TV. Sa mga hindi pa po nakakabisita sa channel ni Balita Hub TV, bisita na po kayo mga katunay. At kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, subscribe na din po kayo mga katunay kay Balita Hub TV. At syempre, huwag nyo rin po sana kalimutan na mag-subscribe dito sa channel ko sa Tunay na Kritiko. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, and click the notification bell para maging updated po kayo sa mga reaction videos na aking ilalabas. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Balita Hub TV at bibigyan natin ng reaksyon. Pasok! Alright, what's up sa inyo mga kababayan? So, pero po pag-uusapan natin mga kababayan ay yung naging banat po nitong si Nanay Lolit Solis dito po kay Vice Ganda at sinabi po ni Nanay Lolit Solis na dapat po etong si Vice Ganda ay sumunod daw po sa batas. At ang pangalawa po natin pag-uusapan mga kababayan ay yung nangyari po na hearing. Ayon, syempre, bago natin simulan ito, nais ko nga palang magbigay syempre ng credits dito sa boses na madidinig natin ngayon at bibigyan ng reaksyon, walang iba kundi si Jake Magnus. Sa mga hindi pa nakakabisita sa channel Jake Magnus TV, bisita na po kayo mga katunay. At kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, syempre, mag-subscribe na din po kayo kay Jake Magnus TV. Pagpatuloy na natin. Na kung saan nagpresenta na po ng kanilang mga witness, etong abogado po ng Tape Incorporated or etong mga taga-Tape Incorporated mga kababayan. At ang pangatlo po natin pag-uusapan ay yung patungkol po sa binitawan salita nitong si John Arcela dito po sa TVJ. Pero bago po natin pag-usapan yan, ay nais ko po muna sabihin sa inyo na kung kayo po ay bago pa lamang po sa ating YouTube channel, kahit ko po kayo na huwag niyo po sanang kalimutan na i-like etong live streaming natin na ito at huwag niyo na rin pong kalimutan na mag-subscribe sa ating YouTube channel. Hit niyo na rin po yung ating notification bell para lagi po kayong updated sa tuwing mag-upload po tayo or magla-live ng mga ganitong klase ng video. At gusto ko din po kayong batiin ng isang magandang umaga, tanghali, hapon, gabi, saan man sulok ng mundo kayo naroon, mapa sa Pilipinas man po kayo or ibang bansa, sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan at gabayan po kayo ng ating Panginoon. Right? So ito ang ating pag-uusapan ay uumpisahan natin dito sa lumabas na balita. Galing po dito sa Birdlasted. Sa kanila po yan, hindi po yan natin, tatalakayin lang po natin ngayon. So sabi dito mga kababayan, September 7, 2023, pinost po ito kahapon. Ano bang date na ngayon? Oo, ngayon kasi September 8. So sabi dito, unang testigo ng tape sumalang na sa witness stand. So ibig sabihin, ipiniresinta na ng Tape Incorporated yung unang testigo nila. Kasi kung matatandaan nyo, tapos na ang partido ng TVJ sa paglalathala ng kanilang mga witnesses mga kababayan. So ngayon, ang nakita natin dito, ang inaabangan naman natin, actually hindi ko kasi inaasahan talaga to. Kasi nakita ko yung video nitong si Models of Manila, kumbaga kakaunti lang yung nakuha niyang impormasyon. Hindi nga din sinabi kung sino yung witness na sumalang. Unlike sa TVJ mga kababayan, na alam natin kung sino yung unang sumalang, kung sino yung huling sumalang. Doon sa Tape Incorporated, hindi po nila binanggit yung mga pangalan ng sumalang. So ngayon, basahin natin itong nilalaman ng Birdlasted. Pag may nakita tayong mali, o di ating itatama, pagkatama naman, o di palakpakan. Sabi dito mga kababayan, nagpatuloy ang pagdinig sa Marikina Regional Trial Court kahapon, September 7, para sa application for the issuance of writ of injunction para pigilan ng Television and Production Exponent or yung Tape Incorporated at GMA Network sa pagpapalabas ng mga lumang episode ng Eat Bulaga. So ibig sabihin mga kababayan, di ba akala ko kasi ang pinaglalabanan dito sa preliminary injunction mga kababayan is dun sa yung pinipigilan na itong Tape Incorporated na gamitin yung title or yung trademark ng Eat Bulaga. So ngayon, ang inaano naman nila dito is yung issuance of writ of injunction para pigilan ng Tape Incorporated mga kababayan doon sa pagpapalabas naman po ng mga old episode ng Eat Bulaga. So ibig sabihin, hindi lang pala doon sa trademark umiikot to.
pati doon sa mga lumang episode mga kababayan na naando doon or gusto pang ipalabas nitong Tape Incorporated. So ibig sabihin, halimbawa, nag-celebrate ng pagpalagay natin 45 years. Etong Tape Incorporated nakiselebrate, halimbawa, tapos ipapalabas nila yung mga old episode, eto pala yun. Tama naman yon, di ba? Yung kabila, ayaw nga ipagamit yung pangalan dyan sa EAT, ayaw ipagamit sa TVJ. Tapos sila ipapalabas nila yung mga old episode doon sa programa nila dyan sa kabila. Aba, it's unfair, no? Hindi pwede yung ganon. TVJ pa yun nung mga panahon na yun, tsaka legit Dabar Cards. Dapat wag naman nila masyadong samantalahin na masyado naman silang sumasandal sa TVJ para kasing ang nangyayari, no? Lahat na lang ng napaghirapan ng TVJ is parang gusto nilang makuha, mapakita, doon na lang sila sumasandal. No, hindi sila makagawa ng sarili nila. Kumbaga, hindi kayo makagawa ng sariling atin. Wala kayong originality. 'Di ba? Tapos sasabihin, hindi naman kami fake, 'di ba? Yun nga po sige, pagpalagay natin hindi kayo fake. Legit kayo, sige, paano? Hanggat patuloy niyong ginagamit ang pangalang Itbulaga, no, hindi mawawala dyan ang TVJ. Kahit anong mangyari, balibaliktarin mo yan, kahit kuskusin mo yan, hindi mawawala ang TVJ. Diba? At saka syempre kung ipapakita mo naman yung mga old episode, may unfair naman sa TVJ yung ganun. Sila nga ayaw ipagamit yung pangalan sa TVJ, yung Itbulaga, no? Tapos sila gagamitin nila yung old episode. Hindi naman pwede nilang ipakita yon kasi sabi nga nila gusto nila new generation na, move on na. Dapat move on na. Ngayon, kung may naipalabas silang old episode, nako. Pero sinasabi nung iba, bakit? Tape pa naman may hawak ng mga panahon na yan Diyos ko naman. Kung ipapalabas naman yung ganun, yung old episode na ipapalabas pa na ganyan-ganyan, tapos hindi naman binibigyan ng credits yung TVJ, para saan ba? 'Di ba? Kung babatiin nga ang TVJ, ayaw ipabati 'Di ba? Pero karapatan talaga ng TVJ yun na mabati sila diyan dahil sa Itbulaga. Dahil talagang yung TVJ naman talaga ang naging foundation ng Itbulaga na yan. Kaya talaga nakilala yan. Kaya tinangkilik ng mga tao yan dati. No? Dahil sa TVJ. Yan pala mga kababayan, sa totoo lang, yung pinaglalabanan din ngayon, hindi lang pala dun umiikot sa trademark, dun sa pangalan na Itbulaga. So sabi pa dito, eto ang naunang tinidinig bago ang mismong kasong copyright infringement at unfair competition na inihain ni Tito Soto, Vic Soto, Joey De Leon o mas kilalang TVJ at ni Jenny Perez laban sa Tape at GMA7. So sabi ko nga po sa inyo, napakatagal pang labanan dito nitong preliminary injunction mga kababayan bago pa tayo pumunta sa copyright at saka dun sa unfair competition. Kumbaga nangyayari pala ngayon, nag-aanuhan pa lang sila ng kanilang mga witnesses. And then saka palalabas, yung pinaka-resulta niya siguro baka tapos ng September hindi pa lumalabas. Pero sana maging mabilis yung pag-ikot ng kasong ito mga kababayan, yung pag-aano nila, yung mga hearing sana maging mabilis. Nang matapos agad at pumunta na agad tayo sa copyright kasi sobrang haba po talaga nito. Biruin nyo, katatapos pa lamang po sa partido ng TVJ at ang nagpipresenta naman ng kanilang mga witnesses sa witnesses stand, mga kababayan, ay Tape Incorporated. So ibig sabihin, aabutin pa ito ng mga ilang buwan. Baka mga kababayan, September na, nakikipagbakbakan pa rin tayo. Matagal pa yan, talagang matagal yan. Tagal aabutin yan. Pero kung kahit hindi na umabot sa ganyan maramdaman na lang sana ng tape yung nangyayari sa kanila. Kasi parang ang pinapalakas na lang nila yung sarili nila, sinasabi nila, umaano kami sa ratings, pumapasok kami sa ratings. Pero sa katotohanan talaga, ang nangyayari, hindi talaga maganda yung bumabalik sa kanila. 'Di ba? Yung pangalan lang ang nag-trigger sa kanila Kumbaga siguro nakalimutan na ng mga nakalimutan na ng mga tao yung yung pag-alis ng TVJ yan kasi move on na. Nandudoon na sa TV5 ang TVJ. Maganda na yung kalagayan ng TVJ doon Ang gusto na lang kasi ng kalahatan, ibalik nyo na lang yung pangalan sa TVJ. Yung mismong pangalan na nga yung gumagawa ng paraan para ibalik na siya doon sa TVJ 'Di
'Di ba? Kung ano-anong kamalasan ang bumabagsak o yung sorry for that word, no? Yung kamalasan na 'yon. Pero doon din papunta yung salita natin. No? Maraming hindi magandang nangyayari sa tape, no? Sa Itbulaga ngayon. Sa mga views, ganto talagang napakababa. Kasi kung babasihan nila talaga is yung TV ratings talaga. Kapag ang TV5 talaga is naging expand na, talagang malaki na at inasikaso na yan at nakikipagsabayan na sa television yan, lalabas talaga ang tunay na TV ratings ng EAT. Pero ngayon, is talagang sa views, no, sa social media, doon mo nakikita ang effort na ginagawa ng mga tao para mapanood ang EAT. Mas maraming effort ang dapat mong gawin kapag ikaw manonood ka sa social media kaysa sa telebisyon. Kasi sa telebisyon, isang upo mo lang, isang kuha ng remote, click sa TV, click mo sa channel, okay na. Pero dito, sa social media, marami ka pang i-browse na ganyan-ganyan bago ka makapasok, bago mo sila mapanood. Ganyan kamahal ng tao ang TVJ. Pinapakita nila yung pagmamahal at nakikita naman natin yung viewers. 'Di ba? Hindi talaga bumabagsak ang viewers ng TVJ, ng EAT kumpara sa kabila. 'Di ba? Na nakikita natin na minsan 700, 500 Mariosep. 'Di ba? Parang tinamaan ng ano naman 'yon, tinamaan ng kidlat naman yung views nun. Oh. Kung talagang malakas kayo, hindi lang kayo sa TV ratings. Talagang kahit talaga sa views is makikita yun. O baka sabihin nyo, ay, huwag naman bumasi dyan sa social media. Dapat di nyo binabasihan yan. Iba na po ang panahon ngayon. Mas marami na talagang nanonood sa social media kaysa TV. No, kumbaga ang social media ngayon ang bagong telebisyon eh. 'Di ba, yung mga balita nga sa TV pinapalabas pa sa social media. Ganyan na eh. Iba na ang mundo natin. Bawat takbo ng panahon, pabago-bago ang nangyayari. Tayo nag-e-evolve. So ngayon, sabi pa dito, aside pa natin itong nilalaman pa ng article, isinalang bilang witnesses ang isang representative mula sa admin department ng TAPE. Ayan, siya ang unang witnesses mula naman sa kampo ng TAPE Incorporated na nagbigay ng testimonya pero hindi binanggit yung pangalan. Unlike doon sa TVJ mga kababayan, na kapag ka oras na ng isa sa lang ng witness sa witness stand, ay nababanggit po yung pangalan. Alam agad natin na si Tito Sen yung sasala ngayong araw, alam agad natin na yung sumalang kahapon si Sir Joey De Leon. Sa kanila hindi nila binabanggit yung pangalan. Pero sa bagay mga kababayan, karapatan naman nila yon. Kasi witness nila yon. Karapatan nilang protektahan yung pagkakakilanlan ng isang testigo. So ngayon, sabi pa dito, matatanda ang sinabi umano ng TVJ at ni Ferry na kanila ang lahat ng intellectual creator para sa Itbulaga dahil hindi daw sila empleyado ng TAPE ayon sa Politico website na inilathala noong July 13 mga kababayan. So alam nga natin lahat na ikinikit ng TVJ. Ano po, ang TVJ alam naman natin sa pool talaga yan na yung kanilang kasunduan with the TAPE is tiwalaan nga. Salita-salita lang mga kababayan or yung pagtitiwala. Kasi ang kausap naman talaga nila na taga-TAPE, hindi naman mismo si Romy or hindi naman mismo mga halusos. Si Tony Tobiera. Si Mr. Tony Tobiera. Kaya nga sabi nga ng TVJ mga kababayan na yung pagtitiwala nila is nasa tape na kay Mr. Tony Tobiera. Kasi nga ayun, talagang pakikipagkaibigan, yung kasunduan nila doon. Walang kahit na anong pirmahan. 'Di ba? Tiwala lang talaga. Nagka-leche-leche lang talaga nung nag-take over na iba eh. Nawala na si Mr. T. Sa tagal ng panahon, sa pagsasama ni Tony Tobiera at ng TVJ, ngayon lang talaga nagka-problema ng ganyan. Siguro kahit sila na-shock dun sa nangyari. Ang ganda ng ratings ng Itbulaga, ang ganda ng pinapakita ng Itbulaga. Tapos bigla na lang nagdesisyon yung panibagong management, makontrol o panghimasukan yung nangyayaring buenas sa Itbulaga. Sobrang kilala na yan. O baka iniisip nila baka may mga edad na yan tapos ganto ganyan. Bakit po kayo natatakot kung may mga edad na ang TVJ? Dapat nga sinasamantala nyo yan dahil hanggat malakas sila, ibinibigay nila yung best para sa mga tao. Ipinapakita nila na kaya pa rin nilang magpasaya sa mga tao. At kung sakasakaling mag-retire na ang TVJ, 101% alam ng TVJ ang gagawin nila at alam nila kung sino ang karapat dapat pumalit sa kanila. No, kabisado na nila yan. Kaso nga lang, napangunahan nyo. 'Di ba? Pinangunahan nyo eh.
Kaya ganyan ang nangyari. Bokya. Yung kasunduan nila, iwalaan. Ano po, kaya alam natin na itong TVJ mga kababayan, is talent po ito, hindi empleyado. Kaya iba Yes. po yun mga kababayan. Ang talent is parang freelance. Ang empleyado naman mga kababayan, yan yung mga may pinipirmahan. Actually, naipaliwanag ko na yan nung nakaraang araw yung pinagkaiba ng dalawa. So ngayon mga kababayan, sabi pa dito, ang hindi lang natin sigurado dito sa binanggit ng board listed mga kababayan, kung eto ba talagang si Miss Jennifer Kasi ako wala akong ganong idea. Sa totoo lang, and to be honest, patungkol dito kay Miss Jennifer Unlike sa TVJ na talagang binabasa lahat natin yung article. Pero, ang sinasabi dito mga kababayan, na iginigit din ni Miss Jennifer na hindi siya empleyado. Kaya lahat ng kanyang mga ginawa mga kababayan ay kanya, hindi po sa Tape Incorporated. So sabi pa dito, eto pa. Wait lang. Yan. Sa pagsalang ng witness mula sa admin department ng TAPE kahapon, inaasahang nagpakita ito ng mga katibayan ng empleyado nga ng kumpanya ang dating creative head ng Itbulaga na si Jenny Perez. So ibig sabihin mga kababayan, ang inaasahan kasi natin talaga, kasi nga kulang nga yung information na nakuha nitong si Models of Manila. Ang isa kasi sa inaasahan ko talaga dito, isasabihin ng abogado ng TAPE na nagpakita ng mga ebidensya, naglathala ng mga patunay, yung empleyado na sumalang, dito na yung empleyado ng TAPE na sumalang dito sa Marikina mga kababayan, dito sa witnesses stand. So ngayon, ang inaasahan ko, maglalathala siya or maglalabas siya ng mga patunay na empleyado talaga ng TAPE Incorporated, itong si Miss Jennifer. Pero kulang nga yung impormasyon na lumabas. Kulang na kulang talaga mga kababayan, Unlike sa TVJ, na kapag TVJ yung sumasala sa witnesses stand mga kababayan, alam agad natin yung mga nangyayari kasi nga yung inilalabas na mga detalye ng abogado ng TVJ mga kababayan, bagamat walang nilalabas is talagang detalyado. Nandudun yung summary, unlike dun sa abogado ng TAPE na, ako na lang magsalita. Ayoko na lang magsalita, baka anuhin na naman tayo. Sabi pa dito mga kababayan, inaasahan din na hanggang ngayong buwan ng Setyembre na lang ang pagdinig para sa application for the issuance of writ of injunction bago tumuloy sa pagdinig sa main case. Hindi na nagbigay ng detalye ang legal counsel ng TAPE Incorporated na si Atty. Maggie Abraham Garduque. Sinabi lang niya na Setyembre 11 ang susunod na pagpipresent ng mga witnesses mula sa kanilang kampo. Yan po yung sinasabi dito mga kababayan. So hindi sila naglabas ng buong detalye nung nangyaring pagpipresenta nila ng witness. 'Di ba? So ang galing. Pero anyway mga kababayan, sana matapos na nga ngayong Setyembre. Yes. Itong nangyayaring pagdinig dito sa preliminary injunction para alam natin kung ano ba talaga yung naging husga ng hukuman patungkol po dito at nang pumunta na po agad tayo dun sa copyright, dun sa mismong kaso na isinampa po Haba, ng TVJ laban po dito sa TAPE Incorporated mga kababayan. Ayun, natating natunghayan ng video na nagbula kay Balita Hub TV at syempre, natunghayan din natin ang boses na yon, walang iba kundi kay Jake Magnus. Ayan kayong mga katunay, ano masasabi nyo tungkol dyan? Talagang matagal-tagal ang abot-abutin nito, no? Sino kaya ang mananalo at sino ang makakalasap ng tagumpay? Talagang mahaba tong susubaybayan natin, no? Parang teleserye ng probinsyano dati. Ayun! So once again, I'm BT and I'm out. Peace!